Yan, tunay nga na malapit na po ang araw ng Kapaskuhan. Ilang araw na lamang at magsasama-sama na po tayong muli para po sa ating mga tinatawag na Noche Buena. So, kanya-kanya po lamang po muna tayo sa ating mga tahanan dahil tayo ho ay nasa gitna ng pandemic at ito po ang ino-order sa atin ng atin pong pamahalaan that we must stay in our own family at doon po tayo mag-celebrate ng atin pong Kapaskuhan. Okay? At sa umaga pong ito ay gusto ko pong magbigay po sa inyo ng mensahe ng ating Panginoon. At ang message po natin sa umagang ito ay pinamagatan ko pong ang Pasko kay Jesus. Yan. Ano ba ang Pasko kay Jesus? So, ang Pasko po ay araw ng pagsilang ni Jesus. Alam po nating lahat yan. Ito ang araw kung saan ang anak ng Diyos ay pumasok dito po sa ating mundo. At sa kanyang pagpasok, of course, alam natin na siya po ay merong isa lamang layunin. So ano po ang layunin na yan? Na kung saan yung layunin na ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay pumarito sa ating mundo. Kaya ano po para kay Jesus ang Kapaskuhan? So basahin po natin ang sabay-sabay ang ating message at tingnan po natin dito sa ating passage ang message ng ating Panginoong Hesus para po sa atin. Ang message po ng ating Panginoong Hesus para po sa Kapaskuhang ito. Basahin po muna natin yung ating passage sa umagang ito. Hebrew chapter 10 verse 5 to 7. So let us open our Bible. Basahin po natin ang sabay-sabay. Therefore, as he was coming into the world, he said, "You did not want sacrifice and offering, but you prepared a body for me. For you did not delight in whole burnt offering and sin offerings. Then I said, See, it is written about me in the volume of scroll. I have come to do your will, God." So ito po yung ating passage sa umagang ito, na yung passage po na ito was quoted from Psalms chapter 40 verse 6 to 8. At kung gusto po natin malaman kung ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa passage na ito, yung kanyang pagparito sa mundong ito, ay malalaman po natin dito sa passage na ating binasa. Ano po yung unang bagay na makikita natin dito? Ang unang bagay na makikita po natin dito na that Jesus is the everlasting Son of God. Jesus is the everlasting Son of God. Sinasabi na siya ay nagmula sa walang hanggan. So, ibig sabihin po, yung existence ng ating Panginoong Hesus ay hindi po nagsimula doon sa Bethlehem. Ano po? Na kung saan doon siya isinilang sa isang pasabsaban. Hindi po siya doon nagsimula. Hindi po yung pasimula ng ating Panginoon dahil malinaw po dito sa ating binasa that He was coming as He was coming into the world. Sa Tagalog po, nang siya ay naparito sa daigdig. Ibig sabihin po, may pinagmulan siya o meron siyang pinanggalingan bago pa siya nagpunta dito sa ating mundo. Ang tawag po natin dito yung kanyang pre-existence. Sinasabi po na ang Panginoong Hesus ay nagsimula po doon sa walang hanggan. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus ay kasama po siya sa Holy Trinity, yung one God in three person. At yung ikalawang persona po doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Nung sabi po sa atin, as He was coming into the world. Ano pa po ang pinapakita sa atin dito? Pinapakita pa po sa atin dito na yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ay nagkaroon po sila ng agreement, yung eternal agreement or yung divine agreement na kung saan yung anak ng Diyos ay susuguin. Katulad nga po ng sinabi ko kanina na siya ay papasok sa historya ng mundo sa pamamagitan ng kanyang pagsilang bilang isang sanggol at hindi lamang yon, sa kanyang paglaki, siya po ay ihahandog bilang isang sacrifice upang maging tagapagligtas po ng sanlibutan sa kasalanan. Kaya ulitin ko po sa inyo, ang Panginoong Hesus po ay hindi po nagsimula doon sa Bethlehem dahil wala po siyang pinagsimulan. Sabi ko nga po kanina, siya yung second person of the Trinity na sinasabi that before Abraham was, I am. Sabi niya po yan sa mga Hudyo na nagko-question sa kanyang pagiging Diyos. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus, kilala ninyo si Abraham. Siya ang inyong ama. Pero, di ba ninyo alam na bago pa si Abraham ay nandoon na ako. At ang sabi pa po ng kanyang salita, na sa pasimula siya yung salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya, ano pong makikita natin dito? Dito po sa Kapaskuhan, ito po ay patunay lamang ng kanyang human birth. Pero hindi po ng kanyang
kanyang divine pre-existence. Dahil bilang Diyos, siya ay kasama na ng Diyos. Ang sabi nga, sa pasimula pa ay nandoon na po sila sa everlasting. No? From everlasting to everlasting. Na kung saan, ito po ang Diyos ay nag-i-exist na doon pa po sa very beginning of time. At nandoon po kasama ang ating Panginoong Hesus. Kaya ano po yung unang point natin? Jesus is the everlasting Son of God. Yung pangalawang bagay na makikita po natin dito ay Jesus is the perfect substitution for sin. No? Sinasabi po na siya ang magsasakatuparan ng totoong paghahandog. Kasi anong sabi sa atin dito ng ating verse? Ang sabi ng Panginoon, for you did not want sacrifice and offering. At ang sabi pa po, and you did not delight in wool burnt offering and sin offering, but you have prepared a body for me. So, isa pa pong verse na makikita natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Ang sabi po, for the love of Christ is constraining us because we judge this, that if one died for all as he did, therefore all died. And as he died for all, that they who live should not live for themselves, but for him who died and rose again in our place. So, ibig sabihin po ng talatang ito na si Jesus ang substitute. No? Siya po ang kapalit doon po sa mga ginagawang paghahandog noon, doon po sa mga templo sa Israel. Siya po ang substitute, siya po ang ipinalit, no? Dahil yung mga paghahandog na noon ay hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. No? Sabi po sa atin dito, kanina doon po sa binasa natin na I did not delight in the whole burnt offering and sin offerings. So, ibig sabihin po, walang kabuluhan yung mga naging paghahandog noon. Ano po, sa paningin ng Diyos, wala itong kabuluhan. Pero gusto ko pong maintindihan po natin yung sinasabi po dito sa atin ng Panginoon. So dahil meron pong sacrifices, meron pong mga burnt offering noon at mga rituals na ginagawa po sa Old Testament, alam po natin lahat yan. Pero sinasabi po sa atin dito ng ating talata na I did not delight in burnt offering and sin offering. Ano po ba ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon dito po sa ating talata? Sinasabi ba neto na wala nang kabuluhan yung Old Testament since na nababasa po natin yung Old Testament na kung saan nakalagay doon yung mga rituals at yung mga sacrificial offerings na ginagawa po noon ng mga priest doon po sa templo. Ito po ba'y walang kabuluhan? I believe na hindi po. Hindi po winawalang kabuluhan yung Old Testament o yung mga ginawa po ng mga priest noon doon po sa templo sa panahon ng kanilang paghahandog. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng ating manunulat. Kundi ano po ang ipinapakita sa atin? Ipinapakita lamang po sa atin dito ng sumulat ng Book of Hebrew na tayo ho ay magbalik tanaw tungkol sa mga ginagawang paghahandog noon para malaman po natin at maunawaan po natin na yung mga ginagawa po nila noon, ito ay isang shadow o ito ay larawan lamang o anino lamang ng totoong magaganap na paghahandog. Ang sabi po, paulit-ulit na paghahandog. Ito po yung ginagawa ng mga priest noon. Ibig sabihin lamang po, yung paulit-ulit na paghahandog na yan, ibig sabihin lamang po neto na itong paulit-ulit na paghahandog na ito, ibig sabihin, nangangailangan po ito ng isang perfect sacrifice. No, ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, ang siyang ipinalit, ang siyang naging substitute sa lahat ng mga handog na inihandog po sa Old Testament. At alam po natin kung ano yung inihandog ng ating Panginoon. Ang inihandog niya ay walang iba kundi ang kanyang sarili, yung kanyang katawan na nabayubay doon sa Kalbaryo at yung kanyang dugo na nabubo doon sa krus. Ito po yung walang hanggang paghahandog na tinanggap ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung paulit-ulit na paghahandog, ito po ay larawan lamang. Ito ay simbolo lamang ng tunay na gagawing paghahandog ni Jesus. Malinaw po yan sa Hebrew chapter 9 verse 9. Ang sabi doon, simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na inialay ay hindi nakapaglilinis ng budhi ng mga sumasamba roon. Bakit? Kasi lahat ng ito ay mga rituals na ang naaalis lang o ang nagiging epekto lang ay yung panlabas. Samantalang nung si Jesus po ay naghandog, sabi nga, mas epektibo yon, mas perfect yon, sapagkat yung kanyang handog is once and for all tinanggap ng Diyos. At ibig sabihin po, kung tinanggap ng Diyos yung kanyang handog, hindi lamang yung panlabas na kaanyuan ang nahugasan, kundi maging yung kaloob-looban, yung espiritu, yung kaluluwa,
yung budhi na nasa loob natin ay nahugasan at nalinisan upang tayo ho ay maging karapat-dapat sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Dito po sa Hebrew chapter 9, binanggit po dito yung bagong tipan. Sa verse 15 po, babasahin ko po yung verse 15 ng Hebrew chapter 9, verse 15, ang sabi po sa atin dito, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa mapamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. So binanggit po doon yung bagong tipan. Ano po yung point ng bagong tipan? Ang ibig sabihin po ng bagong tipan, permanent sacrifice. While yung lumang tipan o yung naunang tipan na binanggit po dito, ang point po nito ay repetitive, paulit-ulit na sacrifice. Pero binigyan po ng point dito yung bagong tipan, nang sabi po dito na kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ano pong ibig sabihin? Sa bagong tipan, na-establish na po, nagkaroon na po ng kaganapan, naabot na po yung satisfaction ng Diyos. Dahil yung mga paulit-ulit na paghahandog noon ay walang kabuluhan sa Diyos. Pero si Jesus bilang tagapamagitan ng bagong tipan ay nagkaroon po ng fulfillment. Naging perfect po yung sacrifice. Dahil po sa pamamagitan po ng kanyang paghahandog, sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, nagkaroon po ng perfect sacrifice. So kaya sa bagong tipan, ang Panginoong Hesus po ang nakapag-fulfill ng nire-required ng Diyos na totoong sacrifice, na ibig sabihin yung perfect sacrifice na kung saan ito po yung nire-required ng Panginoon. Na-fulfill po yan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya po ang perfect substitute na ginagawang paghahandog noon. Yung mga bulong baka na kung saan inihahandog sa templo, kung isipin natin ilang libo at ilang daang hayop na ang mga naihandog noon. Pero pala sa katapos-tapusan, lahat ng ito ay walang kabuluhan sa Diyos. Ang lahat pala lang ito ay hindi nakaabot ng totoo sa Diyos. Kaya paulit-ulit na mga sacrifices. But nung inihandog po ni Jesus ang kanyang sariling buhay, na-satisfied po ang Diyos. No? Dahil na-fulfill ng Panginoon yung dapat na ma-fulfill sa harapan ng Diyos. Kaya perfect sacrifice, ang sabi po dito, dahil naging perfect sacrifice, ibig sabihin po nito, yung ating kaligtasan ay perfecto din. So yung ikatlong bagay na makikita po natin dito, Jesus is the incarnate Word of God. Sinasabi na siya ay ipinaghanda ng isang katawan. Ang sabi po ni Juan patungkol kay Jesus sa John chapter 1 at saka sa John chapter 1 verse 14, nang sabi doon, nang pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa verse 14 po, at ang salita ay naging tao. Siya ay nanirahan sa piling natin. And we have seen His glory, the glory as of the only begotten Son of God, full of grace and full of truth. So ano naman po ang sinabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili? Ang sabi ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang sarili, you have prepared a body for me. Pero makikita po natin dito na siya ay ipinaghanda ng isang katawan. At yung katawang ito ay na-rebuild. Ano po yung katawan na yon? Yun po yung katawan ng bugtong na anak ng Diyos na nung siya po ay isinilang, ang ipinangalan po sa kanya ay Jesus. So, ipinaghanda po siya ng katawan ng kanyang ama. No? At yung katawang ito na na-conceive sa tiyan ni Maria sa pamamagitan po ng paglililim o conception o pagkukonceive ng Holy Spirit. Tandaan po natin na nung si Jesus po ay naparito dito sa lupa, yung katawang meron siya ay hindi po katulad ng katawan ng mga anghel. Kundi ang sabi po dito sa atin, katawan na katulad natin. Katawan ng isang tao. So kung ang katawan ni Jesus ay katulad ng katawan po natin, sabi nga po, yung katawan natin is the greatest personal capital na natanggap po natin sa Diyos. Na sa pamamagitan po ng katawan na ito, pwede po natin paglingkuran ng Panginoon at sa pamamagitan din po ng katawang ito, na katawan na ipinagkatiwala sa atin, ay pwede po nating sirain, pwede po nating wasakin sa pamamagitan ng pag-give
in po natin sa mga lust. Sabi nga po, yung katawan natin ay, ito po'y bumagsak sa pagkakasala, no? Kaya nga po, yung katawan natin, nandoon sa kanya yung mga desire at yung tinatawag po na pita ng laman. Kaya, kung mag-give in po tayo sa pita ng laman, ang sabi nga po, kaya tayo natutokso kasi nag-give in po tayo sa kasalanan. Ang tukso po ay hindi po kasalanan. Pero kapag nag-give in na po tayo sa kasalanan, ibig sabihin po, nahulog na tayo sa kasalanan, ang ibig po sabihin po nito, tayo ho ay nagkasala na. So, yung temptation, nandyan lang yan. No? Lahat tayo tinetempt, lahat tayo tinutokso. Pero kapag nag-give in na po tayo sa kasalanan, ibig sabihin po, natukso na tayo, nagkasala na po tayo. Kaya malinaw po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. No? Malinaw po yung sinasabi ng salita ng Panginoon na tayo'y natutokso kapag tayo po ay nahihila sa ating masidhing pita at tayo po ay nasisilo nito. Kaya kapag masidhi na po yung pita daw po ay naglilihi at pagkatapos ito ay nanganganak ng kasalanan. Ngayon kung ang kasalanan ay ganap na, ito ay nagbubunga ng kamatayan. O kaya dalawang bagay lang po ang gagawin natin dito sa laman na meron tayo. Si Jesus ay ipinaghanda ng Diyos ng katawan. Katawang katulad natin. At tayo din po ay ipinaghanda ng Diyos ng katawan na meron tayo ngayon. So walang pagkakaiba yung katawang ipinaghanda ng Diyos kay Jesus doon sa katawang ipinaghanda niya rin sa atin. Kaya nga, kung uulitin ko po yung mga sinabi ko kanina, dalawang bagay lang po ang pwede nating gawin dito sa katawang ito na ipinaghanda ng Diyos sa atin. Dalawa lang yan. Una, yung katawan natin pwede nating gamitin sa kabanalan at pwede din po natin gamitin sa kabalbalan. Anong gusto natin? Magamit yung katawan natin para sa ikapupuri ng ating Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya o gamitin natin yung katawan na ipinaghanda ng Diyos sa atin sa kabalbalan, sa kasamaan, pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang tulad nito. Ang sabi po sa atin ng Bible, yung ating laman, yung pita ng laman ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. So kaya, tingnan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Paano ba siya namuhay? Nung siya'y nagpunta rito, panahon po ng Kapaskuhan yon, yan yung po yung kauna-unahang Pasko na walang sino mang nakarecognize sa kanya, kahit nga po yung mga nagbabantay doon sa mga bahay panuluyan, ay hindi nga po siya nirecognize eh. Di ba naghanap po sila ng matutuluyan, pero dahil puno na yung mga bahay panuluyan, hindi po sila nakatuloy doon. Inabot na po ng kagampanan, inabot na po si Maria ng kanyang panganganak. Kaya saan po siya napunta? Doon sa pasabsaban. Yun lang po ang naging available para sa kanya. Pero kung titignan natin, yung sanggol na isinilang, siya yung makapangyarihang Diyos. Ito yung Diyos na nababalot ng lampin sa katawan ng isang bata, ng isang sanggol na ang pangalan na Jesus, nasa kanya yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Yung Prince of Priests, yung King of Kings and Lord of Lords, na dapat sana siya yung paglingkuran, di ba? Pero sabi po ng Bible, pinili niya yung daan patungo sa kamatayan. Hindi niya pinanangnan yung kanyang dating kalagayan bilang isang Diyos. Bagkus ito ay kanyang hinubad at siya'y nag-anyong alipin at naging masunurin hanggang kamatayan. So kaya ito po ang ating Panginoong Hesus, walang pagkakaiba sa atin. Kung yung katawan natin ngayon, sino po ba dito hindi natutokso? Sino po ba dito nakaranas na siya'y natutokso? Parehas din po yan ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga, ang Panginoong Hesus, in all points tempted as we are, but without sin. Kung tayo'y tinukso, ganun din ang ating Panginoong Hesus, tinukso. Katulad natin, tayo po ay nasa laman. Siya din ay nagkatawang tao. So ito po yung ating point, di ba, sa pagkakataong ito, na ang Panginoong Hesus, Jesus, is the incarnate Word of God. Siya ang nagkatawang tao. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Siya yung salita na nagkatawang tao, no? Na sinasabi po sa atin dito na, you have prepared a body for me. Ipinaghanda mo ako ng isang katawan. At ang katawang ito ay kahalintulad ng katawan ng bawat isa po sa atin. Pero ang kagandahan po sa ating Panginoong Hesus, naiintindihan niya ang kanyang kalagayan. Naunawaan niya kung sino siya. Alam niya na siya ay matutokso. At nasa sistema ng kanyang katawan, because as a human being, it is wired with desires, it is wired with the works of the flesh, na nandoon, pwedeng matempt yung katawang ito na meron tayo. Pero sa ating Panginoong Hesus, makikita po natin na lahat ng ito ay kanyang napagtagumpayan. Sabi nga po ng salita ng Diyos, hindi siya
nagkasala. Kaya para kay Jesus, ano ba ang Pasko? Para sa kanya, ano ang Pasko? Nung siya ay nagkatawang tao, nung siya po ay isinilang dito sa mundong ito. Mababasa po natin kung ano ang sinabi niya, di ba? Ang sabi niya, doon sa binasa po natin kanina, ang sabi doon, "See, it is written about me in the volume of scrolls. I have come to do your will." Yung po ang sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Napakalinaw na ang reason kung bakit siya naparito, ito po yung unang Pasko na siya po ay isinilang doon sa pasabsaban. The only reason o layunin kung bakit siya nagpunta dito para sa kanya ang Pasko ay walang iba kundi ang tuparin ang kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Dalawa lang po yan, di ba? Binabanggit ko po sa inyo kanina. Yung laman na katulad ng ating Panginoong Jesucristo ay pwede nating gamitin yan sa kabalbalan o pwede natin gamitin yan sa kabanalan. Pwede natin mag-indulge sa work of the flesh o pwede nating gamitin yung katawang ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesus, "I have come in order to do your will. It is written of me. It is written about me in the scrolls. It is written about me in the book, in the Bible, na kung saan siya po ang naprophesy, ipinahayag sa banal na kasulatan from the Old Testament na kung saan na-fulfilled ito pong prophecy na ito patungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. He was written in the scrolls." Isinulat po ang kanyang pangalan. Yung scrolls po na tinutukoy doon ay walang iba kundi yung manuscript, yung Bible, na kung saan doon po isinulat ng mga authors ng Bible patungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung siya'y naparito, na-fulfilled yung kasulatan, pero ang reason kung bakit siya naparito, mismo lumabas siya sa bibig ng ating Panginoong Hesus na sinasabi niya that I have come in order to fulfill the will of the Father, in order to fulfill the will of God. At sana po makita natin dito yung prinsipyo ng ating Panginoon. Tayo mga mananampalataya, nandito po tayo ngayon, nakikinig po tayo ng salita ng ating Panginoon. Sana makita po natin, sabi ng Bible, that we must imitate Christ. Di ba? Gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo kung paano siya nabuhay. Alam mo ba ninyo kung anong ibig sabihin ng will of God? Ang ibig sabihin po ng will of God is to become into the likeness of the Lord Jesus Christ. To imitate Christ. Maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pong ibig sabihin ng will of God. Kasi kung tayo ho ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, kasi yung kalooban ng Diyos, dadalhin po tayo nito patungo doon sa, sabi nga, mapulfill sa buhay natin yung kalooban ng Diyos. Kasi mahal po tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahiwalay. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya ang gusto niya sa atin, yung kanyang kalooban ay maganap sa atin. Yun ang gusto niyang maranasan natin. Kaya kung sasabihin po natin kalooban ng Diyos, ibig sabihin po nito, paglakad na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang perfect example ng kalooban ng Diyos. Huwag ka nang tumingin po dyan sa iba't iba pang mga tao dyan. Yan ba ang kalooban ng Diyos? Ito bang sinasabi ng taong ito bang kalooban ng Diyos? Hindi po yan. Kasi yung perfect na kalooban ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Sabi ni Paul, imitate Christ as I imitate me. Gayahin natin si Jesus. Why? Kasi siya ang perfect example ng kalooban ng Diyos. Kasi anong sabi ng Panginoon? I have come in order to fulfill the will of God. Siya'y naparito para tuparin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, hindi po siya naapektuhan ng kanyang flesh. Bakit? Kasi yung kanyang direksyon ng kanyang pamumuhay ay para matupad yung kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya nga ang Panginoong Hesus hindi nagliwaliw nung siya'y nabuhay sa mundong ito. Di po ba? Anong sabi niya? Nung siya'y pumasok doon sa templo, dapat nandun siya sa bahay ng kanyang ama. Ang bahay ng kanyang ama ay bahay panalanginan. Bata pa po si Jesus noon, 12 years old pa lang siya. At pagkatapos nung pumasok na siya sa public ministry, ang sabi po ng banal na kasulatan, nagpunta siya sa mga bayan-bayan para ipangaral ang patungkol
tungkol sa paghahari ng Diyos. Nagturo siya, nangaral siya, nagpalaya siya ng mga demonyo. At pagkatapos, yung ultimatum sa kanya, yung ultimate na ipinakita niya ay walang iba kundi yung paghahandog ng kanyang buhay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya napakalinaw po si Jesus sa kanyang buhay. Pag-aralan po ninyo yan. Basahin po natin yung 4 Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Mababasa po natin dyan kung papaano po namuhay ang ating Panginoong Hesus. Mababasa po natin yung kanyang mga aral na magiging gabay natin sa ating pamumuhay sa mundong ito. Kasi kung lalakad po tayo sa kalooban ng ating Panginoon, ito po yung pinaka-safe at saka yung pinaka-perfect na pamumuhay po sa mundong ito. Huwag na po kayong tumingin dyan sa kung sino-sino. Napakalinaw po sa Bible. Bumalik po tayo sa salita ng Panginoon. Kasi kung minsan, nag-iisip pa tayo, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang linaw po sa Bible Si Jesus, ang perpektong kalooban ng Diyos. Tignan natin ang kanyang buhay. Sabi nga, fix our eyes on Jesus, the author and the finishers of our faith. Kaya para kay Jesus, ano ang mensahe ng Kapaskuhan? Nung siya'y naparito sa lupa, nung pinaghanda siya ng Diyos ng katawan, at siya ay naisilang, at siya'y pumasok sa mundong ito, ang sabi niya, I have come that I will fulfill the will of my Father. That He will fulfill the will of the Father, matupad niya yung kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Ang sabi po ng mga theologians, ito pong salitang ito ay salita mismo ng ating Panginoong Hesus na naitala sa Book of Psalms at napulfill, no? Napulfill po yan nung siya po ay isinilang na. Ito yung mga salita na sinabi ng ating Panginoon that I have come in order to fulfill the will of God. Tupad niya yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. At ito rin po ang hamon ko sa atin ngayon. Walang pagkakaiba tayo kay Jesus. Yung laman na meron siya ay kalintulad ng laman na nasa atin. Gayahin po natin siya. Huwag po tayong mag-indulge sa gawa ng laman, kundi tayo po ay pumunta roon sa pagtupad sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Yun po ang perfect plan ng Diyos sa atin. Yan po yung mensahe ng Panginoon para sa atin sa araw na ito ng Kapaskuhan, na matupad natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Yes, Lord God, Heavenly Father, marami pong salamat sa pagkakataong ito na iyo pong ibinigay sa amin. Tunay nga po, O Father, na patuloy po naming kinukumit sa iyo, kayo bilang Diyos na eternal, na kayo ang substitution para doon sa lahat ng mga sacrifices, at kayo po ay nag-incarnate. Kayo po ay nagkatawang tao. Sa isang kadahilanan, yung araw ng Kapaskuhan na yon, sa isang kadahilanan para tuparin ang kalooban ng Diyos. Ito po ang iyong natatanging agenda. Ito po ang iyong natatanging layunin na matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya kami po, Panginoon, na mga mananampalataya, ito rin po ang panalangin namin, na kami po, Panginoon, bilang mga mananampalataya, ay matupad din po namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, lagi po kaming nalilihis. Panginoon, ang napapakinggan po namin ay yung aming laman. Nag-indulge po kami sa laman, Panginoon. Pero si Jesus, ipinakita niya kung papaano pagtagumpayan yung laman at kung papaano sundin ang kalooban ng kanyang Ama. At sa oras na ito, Panginoon, ito po ang aming panalangin, na sa Kapaskuhang ito, wala po kaming ibang isipin, wala po kaming iba na pagtotoonan ng aming pansin, kundi sa Kapaskuhang ito, katulad ng Panginoong Hesus, nung siya'y isinilang, ang layunin, ang dahilan ng kanyang pagparito ay para tuparin ang kalooban ng kanyang Ama. Nawa, ganun din po kami, ganun din po ang aming panalangin, Lord God. Ito rin po, Panginoon, ang maging pagkain namin. Ito rin po ang maging desire namin sa aming mga buhay, na wala pong ibang pagtutuunan kami ng pansin, wala pong ibang bibigyan namin ng prioridad sa aming mga buhay, kundi ito po, Panginoon. Ito po, Panginoong Diyos, na matupad namin ang iyong kalooban para sa amin. Kaya ito po ang aming panalangin ngayon. Ito po ang mensahe namin ngayon sa oras na ito. Tunay na ito po ang aming panalangin.
In Jesus' name we pray. Amen and amen, Lord.